Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula July hanggang December 2024? Well, ang dating kasi sa akin dito sa combination na to, sa akin lang, may hinihintay yung iba sa inyo. O pwedeng kung di man hinihintay na magbalik, ay baka bumalik na. Okay? More like X to para sa iba sa inyo. So again, either hinihintay nila yung bumalik o nagbalik na. Kaya lang, ang common ay nai-stress sila. Nai-stress yung iba sa inyo dun sa ex nila. Okay? Siguro dahil ayaw makipagbalikan, o ayaw niya bumalik, o hinintay niya yung communication, wala. Para kasing wala nang interest yung ex. Na para bang ito sad sila sa hermit. Ngayon, kung nagbalik na, either feeling nila wala nang interest sa kanila yung ex nila o sila mismo yung wala nang interest sa ex kaya lang balik nang balik yung ex. So, case to case basis. Okay? Pero ang common dun sa dalawang senaryong yon hermit. Yung dulo, na para bang napapaisip, nagmumuni-muni yung iba sa inyo, na para bang di sila masaya sa nangyayari sa topic ng ex. Okay? Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi naman nag-resonate to sa iba sa inyo, baka reading to para sa someone na malapit sa inyo. Okay? Ngayon, para malaman natin kung sino ang tatamaan ng reading na to, sinong Scorpio, ito yung X, okay? Yung X, Taurus, kapwa niya Scorpio. Ngayon, kung kakilala naman, sino naman yung kakilala para malaman nyo kung kakilala nyo nga ba o hindi itong nasa reading. Taurus, Scorpio ulit Uulit lang Scorpio, Pluto, Scorpio o Scorpio. So again, Taurus, Scorpio, kung kakilala. Ngayon, mag-iba tayo ng deck. Giovine Fanciulla at Sacerdote. Ano naman kwento dito? Well, dito, ang bida, babae. Pero more like, naglalaro yung edad niya sa 29. O, isama na rin natin 30. 30 pababa. Okay? Kasi, ang dating dito, yung babae na sinasabi ko, makaka-receive ng important message. O pwede rin manalo sa kung ano mang ipinaglalaban. O sabihin natin nagpo-procrastinate siya. Hindi niya alam anong gagawin niya sa mga problema niya. Ang tingin ko, sa July pala to. July hanggang December,
magkakaroon na siya ng clarity kung paano i-solve ang mga problema niya. O pwede rin ida kayo to, o ito yung anak ng iba sa inyo, o friend nyo to, o kakilala. Yun nga yung babae na 30 years old and below ay pwedeng maka-encounter ng someone na may mataas na posisyon. Parang magko-connect sila for some reason. Mataas na posisyon o sabihin natin professional. So, pwedeng sila mismo yung lalapit dun sa someone na in authority para humingi ng guidance. O sila mismo yung lalapit sa iba sa inyo. Kasi pwede rin vice versa. O may asikasuhin yung iba sa inyo. Legal documents. Mula sa July hanggang December. O baka maging religious. Who knows? Kung di man to literally religious, ay baka makahiligan niya ang anything na may kinalaman sa spirituality. Anyways, kuha tayo ng ibang deck. Ulit. Let yourself receive. Ay, luminaw. Yan ang pinakamalinaw. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. So, sa madaling salita, it's about time na kayo naman ang makatanggap ng anything na para bang ibinigay nyo sa iba. So, panahon, oras, pera. Panahon, oras, pera, energy. So, anything na para bang binigay nyo. Para bang it's about time na ma-receive mo rin. So, pwede ring love, care, feelings. So, sa madaling salita, para tong give and take relationship na nagpo-focus naman sa'yo. Kasi, ang dating, siguro, in the past, panay give yung iba sa inyo. So, ngayon, in-encourage ang self-importance, self-love, self-respect. Simplify your life. Pero, i-focus natin to. Ayan. Simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Gawin daw simple ang buhay. Alisin ang toxic o anything na para bang komplikado o nagpapakomplicate sa buhay ninyo. So, pwedeng tao yan. Memory, sitwasyon, o negative patterns. Pwede rin. O baka naman literal na maglinis ng bahay para ma-refresh ang energy, 'di ba? Napapasok sa loob ng bahay para mas mapabilis ma-manifest ang kung ano man ang pwedeng maisip na i-manifest. O para gumaang ang pakiramdam kung maglilinis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.